Maganda mga kababayan itong result ng survey. 82%. 82% mga kababayan sa ating mga kababayang Filipino willing to join the army to defend our country from any foreign aggression. Ayan sabi rito sa Okta survey, 82% willing to join army versus foreign aggressions. Talagang matatapang po ang ating lahing kayumanggi. Hindi papayag yung ating mga kababayan na ang mga Chinese, alam naman natin kung sino yung aggressor ngayon. Hindi papayag po ang ating mga kababayan na yung mga Chinese po, sila yung maghari dito sa ating bansa. Yung China nga, galit na galit kay binanatan si Defense Secretary Gibo Teodoro. Ayan Teodoro tirade versus China, ruling party, ex-embassy. Nagangalit kasi po yung China sa plano natin na bumili ng mid-range missile sa Amerika for our defense. Yan ang mali mga kababayan sa China. Anong paki nila sa ating bansa kung gusto nating magpalakas ng ating defense? So gusto nila lagi lang tayong mahina. Yun ang ginawa nila mga kababayan noong mga naunang panahon. Sinuport nila pati yung rebellion dito sa ating bansa. Alam ba ninyo mga kababayan, sila yung author niyan? Kaya wag po tayong magpapaloko dito sa mga pinagagawa ng mga barkada po ni Digong. Itong China, sila po yung salari ng kaguluhan dito sa ating bansa. Hanggang ngayon, dahil sa kanila pong intensyon pagnanasa sa ating territory, sa ating resources. But before natin na ipaliwanag, pag-usapan ng mga bagay na yan, at itong nakakatuwang balita na 82% sa ating mga kababayan ready to defend, willing to defend the country. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang po ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging. Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo mga kababayan dito sa ating kwento at patuloy na pag-enlighten, pag-educate sa ating mga kababayan para hindi po tayo mabodol nitong mga Chinese at kanilang mga kasabwat na mga politiko. Malapit na yung 2025 elections, lahat na pro-China, lahat na kaalyado ni Digong. Huwag natin pong iboto. Wala man po silang pagmamahal sa ating bansa. Pag pro-China, walang pagmamahal sa ating bansa. Panluluko lang po ang kanilang ginagawa sa atin. Kasi yung China po, wala man pong mabuting intensyon sa atin, kundi imanipula po tayo dahil sa kanilang pagnanasa sa ating territory, sa atin pong resources. Yan ang katotohanan yan mga kababayan. Kaya natutuwa tayo sa balitang ito mga kababayan. At least 8 in 10 Filipinos said they are ready and willing to defend the country and safeguard national territory. Yan po yung lumabas sa survey ng Okta Research. Tumaas pa po from 77 naging 82%.
Sabi diyan, the fourth quarter to go ng masa nationwide survey also showed the majority of Filipinos approve of the Philippine Army, which lagged a positive 75% net trust rating and a positive 76% net satisfaction rating. So sabi po ni Army spokesperson Colonel Louie Di Maala, the Army's efforts anya in addressing internal security threats to attain stable internal peace and security in municipalities, provinces, and regions increased its engagement and relevance to the public as this contribute to the economic and development growth of the nation. As this developed, Army Chief Lieutenant General Roy Galido said there has been significant progress in the Army's modernization program. Galido earlier announced the Philippines plans to acquire the U.S. Typhoon missile system, also known as the Mid-Range Capability MRC system, to protect its maritime interests, some of which overlap with China. Yun po yung ikinakagalit ng China sa atin. Pinangingialaman yung ating modernization ng armed forces. Ang gusto nila, lagi mahina lang tayo para madali tayong ibuli. Hindi naman po tayo papayag sa ganon. Kaya galit na galit po sila sa naging announcement ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Binanatan po si Gibo ng Chinese Embassy. Ayan po. Bawat bansa po sa mundo, in the community of nations, may karapatan po na gawin ang nararapat to secure its territory. Wala man po tayong policy of expansion. Sila, mayroon. At kasama sa kanilang policy of expansion, itong sa South China Sea, hindi man po maari na yung teritoryo natin, kanila pa, na sila the third largest country sila in the world, hindi pa makontento po. At yung strategy nila, mga kababayan, ini-infiltrate nila yung mga bansa tulad natin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga China-friendly politicians. Na-expose na po, mga kababayan, kung sino yung mga pro-China politicians natin. Kaya sila nagmamadali. At sa paniwala po ng ilang mga eksperto po, itong panggagalaiti ng mga Duterte sa Marcos administration at pagmamadali na iupo si Sara Duterte may relasyon po sa pagnanasa ng China sa ating teritoryo kasi si Digong po willing na gawin tayong province. Payag kayo sa ganun po? Of course, hindi kayo papayag. Kaya nga po, based sa survey, 82%. Kaya natutuwa tayo, willing to defend, to support the Philippine Army natin. They're ready to join the Philippine Army to defend the country, our territory, against foreign aggression. Ngayon, sa issue ng pag-acquire natin ng mid-range missile po, karapatan natin ito. Mabuti, yung ating administrasyon, naninindigan po. With our Defense Secretary po, hindi po nagpapasindak sa China. Binanatan po ni Gibo yung China. Sabi ni Gibo, if the CPC is truly intent on reducing tensions and instability in the region, they should cease their saber-rattling, stop their provocative actions, halt their interference in other countries' internal affairs, withdraw their illegal presence from the Philippines, exclusive economic zone, and adhere to international law. Tama po, mga kababayan. At wala silang pakialam kung kung ano man yung ating activities po dito sa ating territory. At may karapatan tayo na mag-modernize ng ating weapons for our defense. Kasi po, unang-una, nang yung China, mga kababayan, mag-modernize ng kanilang armed forces, hindi man po tayo, wala man tayong hindi sila nakarinig sa atin ng anumang komento. Pinabayaan lang natin sila. Kasi alam natin, karapatan nila yan. Karapatan ng bawat bansa na i-secure yung kanyang territory. Basta, wag silang nangingialam hindi sa kanila. Ganon lang po eh. Pero ngayon, galit na galit sila kasi gusto nating mag-modernize. Yun ang mali, mga kababayan, sa kanila. Pero ang maganda, we have leaders tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi po nagpapasindak sa mga pambubuli, pananakot, pagbabanta ng China. O ngayon, binanata ni Chodoro yung China kasi
Sumusobra na sila. Kaya sabi ni Gibo, inaccuse na niya yung China of expanding its nuclear arsenal and ballistic missile capability, sponsoring criminal syndicates and subversive organizations beyond its borders and refusing to uphold human rights within China. Totoo man talaga po. Kaya kailangan na nating pumalag. Noon pa to, mga kababayan, ginagawa ng China. Panahon pa ng tatay ng ating Pangulong Digong. Yung rebellion po, sila yung nagpundo. Ito yung report ng 2019 ito. Voice of America, April 8, 2019. Basahin natin. Sabi dyan, Philippine Communist rebels grow. New aid sources as China steps away. Yan A beleaguered group of Mao Zedong-inspired rebels in the Philippines is tapping funds from overseas and recruits from among ideological sympathizers at home to help battle the government for the next 50 years as former benefactor, Communist China backs away. China once helped arm the rebels but had stopped by 2011. Imagine, napakahabang panahon. This is not just the weapons from China. There's not really much relevance at this stage, sabi po ni Enrique Cao, Southeast Asia Specialized Associate Researcher at the Taiwan Strategy Research Association. Matagal na tayong pinaglalaroan ng China po, pero nakikipagkaibigan pa rin tayo. We maintain our embassy. May embassy tayo sa China. Tapos, inalaw natin na may embassy din yung China sa atin. Pero sa likod po, sinasaksak tayo ng China. Kaya tama lang yung mga statements po ni Gibo. Pati itong mga pogo po, criminal syndicates. Kailangan na natin na pumalag yung droga po galing China. Binaha po tayo. Lalo yung previous administration po na lumalabas sa Quadcom hearing po. Peke yung war on drugs. Kaya po, mga kababayan, magising na tayo. Lahat ng mga barkada ng China dito sa Pilipinas po, na mga politiko, we have to reject. Pag hindi po, kawawa yung next generation ng ating mga kababayan. Tama po? At huwag tayong nagtitiwala po sa mga pambubula ng China. Kasi may masama silang plano noon pang panahon. May masama silang plano dito sa atin. Ginugulo nila yung ating politika. Kaya tingnan ninyo, nang umupo si Cory na isang Chinese, nagkalitsi-litsi po yung Pilipinas. Humina yung ating defense. Pinalayas pa mga kababayan ng mga kaalyado ni Cory Aquinong mga senador yung US bases. Ito na tayo ngayon. Buti na lang nakabalik yung Marcos po bilang ating Pangulo. Pero tingnan ninyo, ayaw tigilan, dinidestabilize mga kababayan ng mga kaalyado ng China, ng mga politiko, ang ating gobyerno. Huwag tayo pong papayag. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.